Hello! Welcome back po sa ating channel at welcome back po sa ating video na pangpaswerte. Dito na naman po ako para mag-share ng aking content na pangpaswerte po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa cinnamon. Kung ano po ang hinahatid na swerte ng cinnamon dahil po sa ating pagre-ritual. Ito po ay welcome po sa ating mga taong naniniwala at laging positive po ang isip. Dahil po pag hindi po positive ang ating isip na ginawa natin ito ay hindi po rin nangyayari. Kaya po kung tayo ay naniniwala sa mga ganito po, welcome po kayo. Pakinggan nyo naman po ang aking video. Kung alam nyo po ang kapangyarihan ng cinnamon stick. Baka iniisip natin na ang cinnamon stick ay pampasarap lamang sa ating mga pagkain or ating mga linuluto. Ito rin po ay pampasarap ng buhay. Kung iisipin po, sa madaling sabi po, ay pampagaan po rin to ng buhay sa paniniwala. Pangpaakit ng pera, pangpaswerte ng pera pag kayo po'y naniniwala sa cinnamon na ginagawa. Ang paggagawa po nito ay dapat po ay lagi pong nasa kanya ang intensyon. Lagi po kayong humarap sa harapan kung kayo po ay gumagawa nito dahil napaka-epektibo po talaga pag nasa harapan kayo ng silangan gumawa. Ang cinnamon stick po ay gagawin na natin. Simulan na natin para hindi na tayo mapunta kung saan-saan. Ang cinnamon stick po ay kukuha po tayo ng isang piraso na ganito po na ganyan po yung lokim kasi kailangan po ganyan po ang pagkaan na yan kasi kung sa bagay po karamihan naman po may mga ganyan po talaga ang cinnamon gumaganyan po, umiikot po siya pagkabalat sa puso, pagkagaling po sa puno kasi ito po malaking puno po ito bago haharbisin. Talagang umiikot siya pag halimbawa binilad na po talaga siya, lumilikim po siya ng ganyan. Ayan. Diba po, napakaganda. Pwedeng ipasukan ng daliri. Ano ba yan? Inisip ko, grabe. Ito po ay gagawin natin na may papel tayo. Kasi wala pa akong kupumban kasi ginawa ako kagabi. Kasi ano po, dapat po ito po ay susulatan nyo po dito. Yung malinis na malinis po, wala pong sulat. Wala pong sulat na papel ang gagamitin natin. At kukuha rin po kayo ng ballpen po. Dapat po kulay green na ballpen. Wala na po kasi akong kulay green na ballpen. Kaya tinapon ko na kahapon yung kulay kong green na ballpen. Kaya kailangan ko na naman pumunta sa store para bumili ng kulay green na ballpen. Ako kasi po may iba't ibang kulay na ballpen kasi kagaya po nitong ginagawa ko. Kasi po ako po talaga buwan-buwan ko po pinapalitan ang pagre-ritual ko. Buwan-buwan ko po gumagawa ko nito. Depende po sa ginagawa natin na pangbuwanan or pangtaunan. Kasi may isang taon po akong riniritual, may pangbuwanan, may isang araw pong riniritual. Kaya po kailangan ko po talaga ng ballpen na iba't ibang kulay. Ang nasa akin po kasi ngayong kulay blue. Kaya ito po ay temporary pong gagamitin ko dito sa isusulat natin dito sa cinnamon na skin. Ang cinnamon skin po, ito po ay ang iba naman po sinusulatan po dito. Yung iba po sinusulatan po dito. Kaso lang po para sa akin, napakahirap po sulatan kasi pentel pin. Malalaki po ang pagsusulat ng pentel pin. Kaya po ako naman po, ang teknik ko po dito, dahil napakagaling din po nito at matindi po talagang mangyayari kaagad-agad ang inyong pangarap. Dito po talaga
sinusulat ko muna sa papel. Pagkatapos ko pong sulatan ito, linulukim ko po siya ng ganyan. Dinalukim ko na po ng ganyan. Ganyan po ang pagkalukim nun, diba? Yan. Yan, pagkalukim. Saka natin gaganyan po. Kasi mabilis po maganyan, no? Ginaganyan natin. Ganyan po ang paglulukim niyan. Hanggang po sa lumiit siya ng lumiit. Gaganyanin natin siya hanggang sa lumiit po ng lumiit. Ayan. Kasi po may sulat yan. Dapat po nasa ilalim yung sulat para hindi po na ma-erase. Ayan po. Hanggang po sa lumiit yan. Gaganyanin lang na natin yan. Ganyan lang po ang natin yan. Hanggang po sa lumiit yan pagka-anong yan, no? Hanggang po sa lumiit. Tapos po, ipapasok natin yun dito. Dito po. Siyempre po, maliit na yung kasya na po dyan. Ipapasok natin yan dito. Yan. Pagkapasok natin dito, kasi po, naisulat na natin lahat ng mga pangarap natin dito. Halimbawa po, mananalo ako ng loto. Tapos po, ilagay nyo po yung number na gusto nyo pong lumabas or manalo. Isusulat nyo po doon dito po sa papel na to. Pagkasulat nyo po, di nakasulat na po kayo, di ba? Yung ano naman na magkakaroon ako ng bahay. Magkakaroon ako ng sasakyan. Magkakaroon ako ng ganito. Magkakaroon ako ng maraming pera. Magkakaroon ako ng ganito. Lahat pong magkakaroon. Wag na nyo pong sabihin na bukas. Sabihin nyo pong ngayon din. Magkakaroon ako ng pera ngayon din. Mananalo ako ng loto ngayon din. Magkakaroon ako ng sasakyan ngayon din. Wag nyo pong papabukasan. Kasi po, pag ang sinalita natin ngayon din, mabilis po ang bisa ng ating inoorasyon. Tapos po, kailangan po pag tayo gumawa ng orasyon, wag natin ipaparinig sa iba. Kailangan na kayo lang, pabulong lang po ang paggagawa nito na wala pong makarinig. Pagkapasok natin dito, pagkapasok na po dito, nakapasok na po. Ito po na naman tatalian natin ng ganitong sinulid. Itim po, pula, at saka green po ang pwede natin ditong tali. Isa, iaan natin to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yan. Kasi po siyam na ikot ang kailangan natin. Siyam na po, di ba? Saka natin to puputulin. Kung may gunting po kayo, gunting. Ako kasi po, kamay ko lang ang pinuputol ko. Yan. Kasi ayaw ko po magagamit ng gunting. Talagang ano po, kasi diyan po natin makikita kung gaano kalakas ang ating puwersa pag ang kamay natin ang gamitin. Yan. Naputol ko na po. Itatali naman natin to dito ng 7 bisis din po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saka natin ito i-ribbon. I-ribbon ng ganyan. Nakapasok na po yun, di ba? Yung mga pangarap natin na dito na ito. Pagkatapos natin itong tali na natin, dadasalan ulit natin ng ating dinasal doon sa papel. Dadasalan natin at saka natin sasabihin na mabuhay ka aking ginagawa, pumasok ka sa aking bahay, isipan at kaluluwa. Ganun po ang pagdarasal niyan. 7 beses po babanggitin nyo po yun. Pumasok ka sa aking bahay. Ganyan lang po lagi.
Kung ano po yung ibig nyong idarasal, napapasukin nyo po sa bahay ang swerte. Ang malas po ay palayasin nyo lagi. Lagi ko pong inuulit, pag kayo po'y gumawa nito ay lagi pong nasa harapan ng silangan. At lagi po kayong nakapikit pag kayo'y nagdarasal. Dahil napakatindi po talaga ng epekto ng pagdarasal na galing po sa puso. Kasi po pag tayo po nagdarasal na iba-iba po yung iniisip natin, hindi natin nakoconcentrate yung pagdarasal natin, ay nawawala din po ng bisa. Kaya kailangan po pag tayo ay dumarasal, kailangan natin yung pagdarasalan natin ay nasa harapan natin ganyan. Kasi po yung galing po sa bibig natin, pagsasalita natin, agad-agad pong pumapasok dito po sa dinarasal natin dito sa cinnamon. Napakaswerte talaga ng cinnamon. Ito po ay isang halimbawa po sa akin dahil marami na pong nangyayari sa akin dahil lang po sa cinnamon. Ang pagdarasal po nito ay lagi pong nasa isip at lagi pong ginagawa natin, ito po ay mabilisan po. Pagkatapos po nito, sa mga nagtatanong, saan natin naman ito ilalagay? Ilalagay natin ito sa isang malinis na garapon. Nakalimutan ko yung garapon. Tika lang po. Sa ganito pong garapon. Yan. Ito po kasi sa mayonnaise po ito. Ayan po. May ano po yun, may laurel. Ilalagay nyo po ito dito sa ano po. Ito, wag po nyo po bubuksan. Ito po, diba, nandito na lahat. Ilalagay po natin yan sa garapon. Ganyan. At saka ilalagay natin yan sa ating linalagyan. Di may altar tayo ng mga linalagyan natin ng pangpaswerte. Sa ibabaw po ng aparador. Or kung sa maliit pong aparador. Or ken po sa ano, sa sa altar nyo, ilalagay nyo po ito. Ilalagay nyo po ito doon, ipapatong nyo lang po. Bawat gabi po bago kayo matulog, haharap po kayo sa kanila. Kakausapin nyo po na laging may swerteng darating sa inyo. Na huwag kayong papabayaan sa araw-araw, sa oras-oras, minuto. Lagi nyo po sasbanggitin yan doon sa mga ginagawa nyong pampaswerte. Dahil po talaga napaka-epektibo kahit ano pong problema ay nasusolusyonan. Mabilis po talaga. Alam nyo po ba pag gumagamit tayo ng mga pampaswerte, mabilis naman po ang pagdarating sa mga naniniwala po. At huwag nyo rin pong kakalimutan na tiyaga, sikap, at paniniwala po ang kailangan. Dahil po pag nawawalan tayo ng tiwala sa sarili, ay wala pong nangyayari. Advice lang po. At saka po ito po talaga ay pinaka number 1 po na kaibigan natin ay siya pong natin, ang Panginoon. Ako po ay talaga ganyan, ang pinaka number 1, pinaka best friend ko sa araw, minuto, siya lang po. Siya lang po ang laging kapitan ko. Kasi po lumaki talaga akong walang nanay. Lumaki po ako kung saan-saan lang po ako napupunta. Kaya yan po ang kinakapitan ko lang, si God. Sana po nagustuhan nyo po ang aking pagsishare ng pampaswerteng ito sa susunod pong video. Pag-uusapan naman natin ang pangpaswerte po na luya. Luya ulit po. Kung nung isang araw ay luya rin po, ngayon po din sa susunod ko rin pong video, luya ulit ang pag-uusapan natin kung ano po ang gagawin natin sa luya. Maraming salamat po at sana po nagustuhan nyo ang ating pangpaswerte. At sana po sa yung pagwiwis, huwag nyo pong lalagyan ng sana dahil
yan po ay negative lagi. Kaya, yun po. Huwag natin bibigyan ng sana. Kagaya pagkausap kayo, pwede ko yung ng sana. Pero po, pag halimbawa po, pag ganito, kasi nakikiusap tayo, kaya, please po. Ganon. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe po sa akin channel. At maraming salamat po. Please po, help me sa aking video. maraming po salamat at shout out sa aking mga classmate. Kumusta pong kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong lahat dyan at sa international ko pong mga kabarkada at maraming salamat po sa araw-araw nyong pag-suporta sa aking video, lalong-lalo na po sa mga groups ko pong po sa akin nagsusuporta, Tatay Bahal and Nanay Isang Kwabulakbol. Maraming salamat sa inyo. Nandito na tayo. Maraming salamat po sa aking mga subscriber. Paulit-ulit pa ko.